Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome muli dito sa ating mumunting channel, The Simply Tokis Vlog. At doon din kay Tokis Birador, nagbabalik po tayo. Kahit papano mag-upload tayo, i-update natin ang ating channel at kayo din, meron na po naglilimit na po tayo ng ating live stream, Nabibisi po tayo ngayong taon, by God's grace and blessing, busy po tayo. May pinagkakaabalahan po kasi tayo, Pero at least kahit papaano makuha tayo ng konting oras dito sa ating pagbibigay ng reaction, komento at opinion. So ano po ang isa sa mga mainit na topic sa ating bansa? Pang-politika, mga kababayan. Ako po nakapanood po ako nung yung kay Vince Dizon, mga kababayan. Si Vince Dizon nagpa-press con po, napanood ko po sa YouTube channel ng ABS-CBN kung ano po yung plano ng DPWH ngayong taong 2026. Unang press con po yan ng DPWH ni Vince Dizon. Ang haba po, almost 50 minutes, doon po sa aking pagkakaunawa, pardon if I cannot discuss everything kasi haba po talaga. Baka pag diniscuss ko naman dito, baka ganun din kahabang ating pagbibigay ng reaction. Ang akin pong pinaka nakuha na gustong gawin ni Vince Dizon ay patunayan sa sambayanang Pilipino, patunayan sa presidente na despite na bawas-bawas ang pondo nila, maski na kinaltasan ng ilang bilyong piso ang kanilang pondo, ay una, transparent ang mga proyekto. Pangalawa, matapos ang mga proyekto ng nakatakdang araw. Kung ano halimbawa, 6 months yung proyekto, 6 months. Hindi ititigil, hindi iiwanang nakatenga. Pangatlo, masawata, mapanagot ang mga kurap sa DPWH at mga kontraktor na sangkot. Okay, so yan po, sinasabi niya na gustong tapusin ng DPWH lahat ng mga naiwan, lahat ng mga nakatenga na mga proyekto. Yung sinimulan lang ba? Tapos kalagitnaan iniwan. Bakit? Naubos ang pondo. O di kaya wala talagang proyekto. Bakit? Ninakaw ang pondo. Marami po yan. Makita nyo hanggang ngayon, may nakita akong isang posting sa isang social media account nung panahon ni Digong. Nilagay lang yung mga poste-poste. Nilagyan ng bakal yung tulay na gagawin. Natapos ang termino ni Digong, hindi natapos yung tulay. O ngayon, yun ang gustong tapusin ni Vince Dizon sa payo ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, lahat ng infra project ngayon na dapat matapos bago magtag-ulan, tapusin. Which is correct. Sa ngayon, taglamig sa Pilipinas. O di kaya, meron ba tayong winter? Wala naman, di ba? 2 seasons lang tayo, dry and wet. So far, dry ngayon. Daraan ng Semana Santa, napakainit yan. Kailan papasok ang wet season? Kalagitnaan ng Hunyo. Yung ibang mga, bago pumasok ang wet season, may mga habagat, may mga pag-ulan. Pero ang sabi ng Pangulo kay Vince Dizon, ang marching order, tapusin ang dapat na matapos bago pumasok ang tag-ulan. Kasi bakit? Paano ka makakapagtrabaho kung tag-ulan? Paano mo mabubuhusan ng semento yung mga tulay o yung kalsada kung tag-ulan? Ditengga ang trabaho. Kaya dapat, hanggat ngayong maaraw, mainit sa Pilipinas, tapusin ang trabaho. Kinakailangan kung yung proyekto na daanan, yung kalsada, yung mga farm to market roads, kung kayo pa rin ang gagawa niyan, tapusin nyo yan bago pumasok ang tag-ulan kasi maputik, hindi kayo makakapagtrabaho. At the same time, magiging paraan yan para manakaw ang pera o di kaya masayang ang pondo kasi pag tag-ulan hindi natapos o paano na yung mga bakal, kinalawang ng husto, nilamon ng tubig baha yung
yung mga gamit, wala na. Hindi na pwedeng ituloy, kaya uulitin ulit from the scratch. Kaya ang sabi po, base po sa aking pagkakaintindi doon sa press con ni Secretary Dizon, hanggat maaari on the marching order of the President, tapusin ang mga proyekto, infrastruktura, no, bago magtag-ulan. Yung mga eskwelahan, o tingnan nyo yung nangyari dyan sa Baluarte ni, di Baluarte tuloy, sa syudad ni Mayor J. Bolmento ng Quezon City, yung nasunog. Dapat yan, matapos yan. Kung ako yan, dapat tapos na yan ng Marso. Ha? Tapos yan dapat ng Marso. Pinakita nila yung update, mukhang matatapos naman. Ganyan. Hindi yung panahon ni Digong, nagsiwalat ko ng korupsyon, nagsiwalat ko ng wala ka namang ginawa. Itong Pangulong ito, tinutupad ang mga gustong gawin, ang mga proyekto. Ganyan dapat. Kaya itong si Vince Dizon, sabi niya pa, kung gusto ninyo sumama kayo sa akin, kayong mga reporter, pupuntahan natin ang Maharlika Highway. Meron pala nun, mga kababayan, may Maharlika Highway pala. Ano yung Maharlika Highway? Pasintabi na rin po sa Itbulaga, ha. Huwag sana tayong i-copyright ng Itbulaga. Siguro hindi naman nila ito pinatent. Mula Apari hanggang Hulo. Interconnection, whether a bridge o whatever. Ha? Sabi niya, punta tayo diyan sa Bicol region, doon natin titignan. Pupuntahan muna natin Quezon province. Tatambay tayo sa Naga o baka makipag-usap kay Mama Lenlen. Wala namang problema 'yun. Ha? 'Di ba? I-inspectin nila yung Maharlika Highway. Yung interconnectivity na yan hanggang sa Davao daw nga po tatapusin. O di ba maganda? Ngayon mga kababayan, kailangan mag-follow through dyan si Vince Dizon. Kinakailangan, patunayan niya na itong taon na to, natapos mga 75% ng mga proyekto, including yung mga naiwan, mga tiniwangwang ng panahon ni Digong na yung mga kwarta ay ninakaw. Tapos ang sabi pa niya, dapat makulong talaga itong sila Alcantara, si Hernandez, si JP Mendoza at iba pa na sangkot dito sa flood control na to. So dito, titignan natin ang resulta ng sinasabi ni Vince Dizon. Mukha namang determine yung mama. Mukhang gustong patunayan na despite na kulang ang budget, na despite talagang binusisi sila, hindi sila pinagbigyan na ibalik man anuman yung hinihingi niyang pondo noon, nung huling-huling araw ng BICAM o whatever. Ha? Nakikiusap siya kasi nagbago ang presyo. Mukhang hindi yata inayunan yun. No, walang balita eh. So, limited ang budget nila pero patunayan nyo na matatapos nyo yung mga proyekto niyan. Wala kayong ititiwangwang dyan. Ha? Ngayon, maa-assess kayo. Pagdating ulit ng budget hearing, itong September na taon na to, at least maganda ang production, walang korupsyon, ay baka mapagbigyan kayo sa inyong kahilingan. Pero dapat masawata ang korupsyon. Okay? So, under the microscope pa rin ang DPWH. Kaya ikaw, Vince Dizon, malaki ang, biglang tumanda ng mahigit sa 20 anyos kaagad si Imbis na 40 lang siya, naging 60 na siya. Dami problema mga kababayan. So, titignan natin yan, ha? Okay, pag-usapan din naman natin mga kababayan, itong si Libiste. Si Libiste, ingay ng ingay, no? Sinisisi niya ang DPWH. Bakit kasi ayaw niyong ito i-authenticate itong aking Cabral files? Naging Libiste files na. O ngayon, masasadlak ito ngayon sa investigasyon ng ombudsman, no? Kasi, kumbaga, ang ombudsman napipikon dito kay Libiste. Ha? Bakit hindi mo dalhin sa ombudsman yan? Yang files na yan. Para maimbestigahan. O ngayon, anong sabi ni Boyong Rimulya? Iimbestigahan si Libiste, hindi sa Cabral files mga kababayan. Iimbestigahan yung nababalitang may ginawang kalokohan sa prangkisa si Libiste sa kanyang solar energy. Kumbaga, ibinenta niya ang prangkisa na binagkaloob ng Kongreso sa kanya, yung Republic Act 13357, granting a franchise to his company about solar firms nung panahon ni Digong.
bawal po yun yung maglipat ka ng mga prangkisa o magbenta ka ng prangkisa sa ibang kumpanya without the approval of the Congress. Yun po yung nakapaloob doon. Ginrant sa'yo yan ng Congress, hindi mo pwedeng ipahiram, hindi mo pwedeng ibenta without their approval. Parang yung frequency lang yan, tulad ABS-CBN, GMA News, yung mga may prangkisa sa frequency nila. Hindi kayo basta-basta, oy, sige magka-chokara naman tayo, magka-drinking body naman tayo, pahiram muna ng prangkisa mo Ganun yon, hindi po. Kaya sabi ni Rimulya, kumita, naging bilyonaryo dahil sa pagbebenta ng prangkisa, o yari ka. Panay ang ngaw-ngaw mo sa mga korupsyon, no? Kung ano-anong sinasabi mo diyan, no? Yung FB page na Pilipinas Today, laging nagpo-post ng, si ganitong congressman nakakuha ng bilyong piso sa DPWH Cabral Files. Si ganitong congressman na taga South nakakuha ng bilyong piso sa kanyang insertion o allocables. Galing kasi yun sa Cabral Files, nilipiste. Ngayon, bakit hindi ka sumagot ngayon? Bakit mo ang tamilmil ka sa sinasabi ni Boying Rimulya na di umano, nagbenta ka ng prangkisa ng solar firms mo nang walang approval ng Kongreso, kaya naging bilyonaryo ka. Dapat mag-ingay ka din dyan. Pabulaanan mo. Kaso sabi niya siguro magandang defense is tumahimik na lang. 'Di ba? Kaya pala nag-iingay para hindi mapansin yung kalokohan niya. Ngayon binulgar ka ni Boying. Iniimbestigahan na po siya, mga kababayan. Okay, so yan po, no? Ano pong inyong masasabi diyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.